Napakahirap maging mahirap. Napakahirap maging mahirap sa tol. Kaya minsan nakakakuha ka ng di maganda dahil sa kahirapan mo. Ano nilalapit mo sa akin? Account ko sana sa stage. Sa bawat sulok ng lipunan, may kwentong hindi agad nauunawaan. Sa bawat paghingi ng pag-aakay, may pusong handang umalalay. Sa lente ng awa, ang lahat ay tila malinaw at tama. Ngunit paano kung ang liwanag sa loob ay may bahaging hindi nakita? Taong 2022 nang ma-stroke ang ama ni Joseph. Mula noon, nanatili na siyang nakaratay. Ang ina, sa pagitan ng sinulid at karayom, pilit tinatahi ang kinabukasan ng pamilya. Buti noon, bago pa to na-stroke, nandito yung pinsan ko. Tumutulong sa akin. Dati hindi ko nga alam kung ano gagawin ko, ano unahin kong gawin. Kasi ito nakapokus ako dati dito eh. Minsan sabi ko, sige ka na mag-ano para maghanap buhay naman tayo. Para naman ikaw naman mag-ano kay Joseph. Sabi ko minsan hindi ko na kaya, ganun. Sa sitwasyon na, gigising ng maaga. Sa totoo lang, hindi ako makaayos ng tulog. Sa isang linggo, minsan 200 lamang ang kita. May pensyon sa PWD. Minsan utang, minsan hingi. Sa ano niya, kasi meron siya sa PW kasi niya pension. Yan nga, pagkakasyan sa isang linggo, minsan kulang pa. Minsan naghihingi ako doon minsan sa kamag-anak ko. Ganon. Minsan kung kulang talaga, nakakautang. Para sa maraming kabataang Pilipino, ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa pera. Ito ay kakulangan sa pagkakataon. Ayon sa Philippine Statistic Authority, milyong-milyong pamilyang Pilipino ang nananatili sa ilalim ng poverty threshold. At sa bawat pamilyang ito, masasabi nating may batang nangangarap. Nahihirapan din ako makita sa mama na, ayun te, minsan wala din siya sa bahay, nagtatawa siya, tapos magkano din yung binibigay sa kanya. Kasi nakakaya din minsan humingi din sa magulang ko na umasag ang lagi. Isang araw, naglakas loob si Joseph. Hindi sa kapitbahay, kundi sa punong bayan. Sino kasama pumunta rito? Wala po, alam. Ikaw lang. So ano nilalapit mo sa akin? Yung pambaon ko sana sa school. Ilan taon ka na ba? 13 years old. May sino ba nagpapaaral sa'yo? Yung ano po, yung tita ko po kasi minsan po siya pa yung nagbibigay ng baon sa akin. So yung, So minsan wala. syempre, kinakabahan. Tsaka, iniisip ko din na mapapaya ako nun. Kasi aasakin din ako. Pero, hindi ko pinakinggan yung iba. Iniisip ko ganda yung nasa sarili ko. Nagulat ako noon eh. Hindi ko naman kasi akalain na ganun mangyayari eh. Ayun na nandoon na siya sa video. Nung una, yun, siyempre, agad, ang reaksyon ko, tulungan tong batang to. Bakit? Naglakas loob siya na magsabi sa akin ng kanyang problema. Kaya gumawa ko ng paraan para tulungan. Ang gusto ko lang, sabi ko sa kanya, makaharap ko magulang mo. Kasi gusto ko ibigay sa magulang niya yung tulong. So, yun ang naging reaksyon ko na tumulong agad sa kanya. Dahil nga kailangan tulong eh. Panggastos niya ako na. Tapos, monthly, meron kayo makukuha sa akin 5,000. Pero ito ngayon, pandagdag tulong ko na sa inyo muna para sa paggamot niya, pati pambaon-baon nito ha. Tulong ko na sa inyo yan. Basta, billing ko lang sa inyo na tutukan niyo itong bata. Ha? Ikaw, ano ka ha? Sumunod ka na sa magulang mo lagi. Pero ang Ngunit higit sa tulong pinansyal, mensahe ang iniwan niya. mag-voice out kayo, maglakas loob kayo. Huwag kayo mahiya. Ngayon, kung ano man ang pwedeng itulong na lokal na pamahalaan, sa abot ng mga kaya, gagawin natin. Kailangan may lagi kayong boses. Mas marami kayo kaysa amin. At mas maingay ang boses ninyo pag kayo nagkaisa. Para sa mga lingkod bayan, bahagi ng kanilang tungkulin ang tumugon sa pangangailangan ng mamamayan. Ipinangako ng punong bayan ang buwan ng tulong na 5,000 piso upang masuportahan ang pag-aaral. Sa atin lang, Ngunit ang bawat kwento ay may higit sa isang muka. Ayon sa guro, madalang ang pagpasok ni Joseph. May mga gawaing hindi na ipapasa. May mga araw
na hindi natutunton ang silid-aralan. Si John Joseph, nung first quarter na na-meet ko siya ay isang tahimik na bata. Pero, syempre, habang tumatagal, medyo kumukulit na siya sa room. Pero ganun pa din, hindi siya open sa akin. Minsan kinakausap ko siya, ano ba yung nagiging problema niya. So, dahil nga tahimik siya, hindi siya masyadong open sa kaklase at sa mga teacher. Makulit po, tapos kapag may pinagagawa po sa kanya, hindi niya po agad ginagawa. Nagpapasa po siya, late na po. Kasi sometimes po, magulo siya. Tapos minsan naman po, pag wala kaming teacher, nagkakating na lang po siya. Instead na magstay po siya dito sa room. Tinatamad po siyang pumasok o napapasama po siya sa mga barkada niya po. Minsan nagugulat na nga ako. Oh, ganito, ganun po. Ha? Sabi ko, alam ko, pumunta na dyan sa school. Nandun pala sa kung saan. Opo, te, totoo yun, te. Pero, sa ngayon, te, di naman ako nagko-computer. Minsan nga, te, talaga, tinatamad yan din talaga ako pumasok. Te, kasi din kakasi ko dito, minsan, inaasar-asar din ako, kaya di na ako napasok. Pero, napasok din naman ako, te. Pinipilit ko na yung sarili ko ngayon. Magkasalungat ang kwento ng dalawang panig. Sa mata ng publiko, siya ay isang batang biktima ng kahirapan. Isang anak na lumalaban para sa pamilya. Ngunit sa loob ng silid-aralan, may mga hamon na hindi agad nakikita ng nakararami. Paano po naapektuhan ng kahirapan ng mental health at academic performance ng mga mag-aaral? Okay, sa mental health at saka academic performance na usapin, ang katotohanan, ang mga researchers ng DepEd ay nakakatulong upang malaman kung meron ba yung kinalaman sa isa't isa. Isang pangangailangan ang panggastos upang tayo ay makasurvive, hindi lang sa pag-aaral. Kahit saan mo pang titingnan, kailangan natin ng pampinansyal upang tayo ay makasurvive sa pang-araw-araw. Hence, yung pang-araw-araw nating survival, nakaangkla dyan yung ating mental health. Dahil kung hindi natin nagagawa or hindi natin napupunan ng needs, may pagkakataon na magkakaroon ka ng emotional na nararamdaman. Allowance nyo na, ha? Ay, tabihin sa ito, ha? Ang tulong ba Baon mo, ha? ay Pupunta sapat ka dito na natin. upang Pero sa akin, baguhin ang direksyon Opo. o may bahagi ng responsibilidad na kailangan akuin? May nakita akong mga comments sa post namin. May sinasabi pa, ito daw may ginawang hindi maganda sa simbahan, may sinasabi, hindi na yung tinignan ko eh. Kaya sinasabi sa yun, mahirap maging mahirap. Napakahirap niyan. Minsan nakakagawa ka ng hindi maganda, pero hindi naman yung dahilan. Pero lahat na pagbibigyan ng pagkakataon para magbago. Dati kahit umugit ako, kahit kunin naman, kahit bawiin naman yung allowance ko, okay lang. Hindi ka naman yun para sa akin, te. Hati kami doon ng father ko ng family namin na pang-tustos, pambili ng mga gamot ni Papa. And yung pabaon ko, okay lang naman kahit mangyari yun, basta ibibigay din naman yung 5,000 allowance na yun sa mga mas nangangailangan mag-iban sa akin. Sa mental health, pinag-uusapan natin dyan ay meron tayong tinatawag na referral. Ang referral ay nangyayari kapag ang advisor dadalhin ng estudyante dito, kailangan ma-assess muna siya ng aming guidance counselor. Ang ibig sabihin, bibigyan siya ng karampatang kailan, paano, sino, at saan siya i-refer. Ibig sabihin, kung ito ay medyo hindi kaya solusyonan sa eskwelahan, magre-refer sila ng outside doctors, outside help. Saan pupunta ang estudyante para maibsan, masolusyonan ang anumang mental health issue meron siya. Noong tanungin namin kung kaya niya bang baguhin ang mga nakasanayan niya, ito lamang ang kanyang naging sagot. Opo. Babawasan ko na din yung mga pagka-absent ko. Mas pag-aaral ko na mabuti. Paggawa ko din ng mga activities. Sa pagitan ng pangako at pagkilos, naroon ang tunay na pagsubok. Si Joseph ay lingkod dambana. Sa harap ng altar, ibang anyo ang kanyang ipinapakita. Hindi perpekto, ngunit hindi rin iisang kulay lamang. Sa bawat pag-alay ng kanyang lakas, tila may panibagong pagkakataon, hindi lamang upang magsilbi, kundi upang magsimulang muli.
ako, nagtiwala naman ako yan. Todo ano naman ako sa kanya. Eh, siya lang ang may, makulit lang talaga. Gusto nga daw siya mag-aaral. Sabi ko, pabutin mo kung gusto mong mag-aaral. Kaya mo lang. Yung kaya mo lang. Naisip ko din na kung hihinto ako sa pag-aaral, paano din ako uungad yung sarili ko, paano ako matutupad yung mga pangarap ko. Siyempre, ang pangarap ko ay makapagtapos sila ng pag-aaral at kung sila man ay may mga ugaling hindi maganda, ay magbago. Dahil sila naman ay bata pa, ayan, marami pa ang taon na guguguli nila sa paaralan, meron pa silang chance magbago. Ayan, palaging merong second chance. Kung ikaw ay matigas ang ulo ngayon, sa susunod na taon, pwede namang magbago pa. Ayan, so sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Hindi lamang si Joseph ang may ganitong kwento. Sa iba't ibang sulok ng bansa, may mga batang lumalaban sa gutom, distansya at kakulangan. Ayon sa EDCOM o Second Congressional Commission on Education, nananatiling hamon ang learning crisis na sa ganitong kalagayan, ang bawat batang nawawala sa silid-aralan ay hindi lamang personal na pagkukulang. Ito ay bahagi ng mas malawak na krisis. May plano po ba kayong palawakin o pagandahin ang Student Assistance Program ng TENSA? Yes, ito nga, ginawa ko na ngayon. Ibig sabihin niya, yung lahat ng ginagawa ko assistance sa inyo, pinalawa ko na yung programa para sa inyong lahat. Itong mga kabataan to, itong susunod sa atin, ito papalit. So dapat to bigyan importansya, bigyan suporta. So sabi ko, wala na tayong pili. Mapa-private mapa-public, lahat ng gusto mag-apply kayo. Makakuha kayo ng unang pasukan, 1,000. Bago matapos ulit, another 1,000 kayo. Kailangan mabigyan kayo ng tulong na galing sa ating lokal na pamahalaan. Dapat maramdaman nyo may gobyerno kayo ngayon. Ang tulong ay maaring magsimula sa iisang kamay. Ngunit, ang pagbabago ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos. Kung sa totoo lang ako umiyak minsan sa kalagayan namin. Biyak ako, ganun. May ilang taon na. Kaya nga minsan ayaw ko mag-isip. Sabi ko, laban lang. Sabi ko. Yan nga talaga yung ano ko na sana. Tuloy-tuloy na tayo. Ang kahirapan ay hindi wakas ng kwento, kundi paalala ng sistemang kailangang baguhin ng buo. Sa liwanag ng lente, nakita natin ang totoo. Hindi lamang isang bata, kundi salamin ng bayan mismo. May batang gustong makapagtapos. May mga magulang gustong makitang may diploma ang anak. May gurong naghahangad ng pagbabago at tagumpay ng kanyang mga estudyante. May lingkod bayang nagnanais ng maayos na sistema. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap. Ngunit ang pangarap ay hindi nabubuhay sa awa lamang. Ito'y pinatitibay ng pananagutan at pagkakaisa. Sa kwento ni Joseph, walang iisang dapat sisihin, walang iisang dapat purihin, sapagkat sa gitna ng awa at pananagutan, makikita ang masalimuot na katotohanan. Ang katotohanang ang bawat tulong ay may hangganan. Ang bawat sistema ay may pagkukulang at may isang batang may kahinaan dahil sa mundong sa kanya'y nagkulang.